Kasi yung camera. Oo. Ay! Eto na! Ako mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of course, ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course! Aba, wala ka bang pwedeng gawin kung hindi? Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha mo yung cellphone, hindi ka makikipag-chat-chat. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos! Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Kung sakaling ko manalo, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ako bibili ako ng maraming lalaki! Bongga! Kaya naman, Pangga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. In fairness. Yung ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga Pangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! 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 Teka, sandali bago tayo magbubugan. Paalala lang that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly! Panalo! Panalo! Ako panalo! 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 Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At welcome na naman sa panibagong episode ng Baklita sa Woo 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 sa podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Naku, I'm so excited, Oo Mare. nga, Mare. Dito, diba? Kasi nga, Mare, wala na yung TV sa likod natin. Oo, wala yung TV ngayon. Yung tokador na yun nasa likod. Pero, eto! Oo. Diba? Kasi nga naman sa panahon ngayon, marami ang nagkakaroon ng parang, ano ba tawag dito? Generation gaps? Generation gaps? Hindi, parang naririnig ko yun sa commercial ng gatas. Hindi, parang nagkakaroon ng discrepancy. Wow, discrepancy. Differences. Kung paano nga ba natin uunawain ang tinatawag na mga Gen Z sa panahon ngayon. Alam mo, sa totoo lang, Mare, makakatulong ito sa mga mommies. Medyo seryoso tayo. Medyo lang naman. Hindi namin may papangako na sobrang seryoso, pero medyo lang naman. Makakatulong to sa mga magulang upang nang sa ganun ay mas maintindihan po natin ang ating mga anak sa mga pinagdadaanan nila, lalo yung mga Gen Z. Truly. Para sa kaalaman ng lahat, ang Gen Z po ay pinanganak ng 1996 to 2012. 2007? Oh, may nagre-react. Pero manggis, parang wala pa sa kanya yung 2007. 2007. 1996. 1997 to 2007. 2006. Kasi per decade. Tignan mo, wala pa man sa kanila yung camera, may mga pinaglalaban na sila. Sobra na, kayo na dito. Diba? Yung nakakaloka, since yun, kumaga per decade gaps, per decade generation, ngayon, mas unawain natin ang mga nasa Gen Z. Kasi nga sabi nila, Mare, diba, may mga ugali ang Gen Z na hindi kaagad nagigets ng mga ng mga nakagaya natin, 'di ba? Kagaya ko. Ending sinasabi nila ihiwalay daw yung mga Facebook natin. Pero tapos nami-misinterpret ang mga kabataan ngayon ay medyo parang masyadong liberated, masyado ng alam mo yung advance kung mag-isip. Yes. Na nami-misinterpret ng mga katulad natin na pinanganak nung panahon ng Hapon. Wow. Wow! Ako nga eh. 'Di ba? Na para bang nami-misinterpret natin na medyo bastos na nga ba sila? Ay, hindi. Ay, nako, eto. Sama-sama natin pakatutukan at syempre. Pero ipakilala muna natin ang ating pinakaunang guest. Kilalanin natin ang mga guest natin, ang mga Gen Z for today. Umpisa mo na. Yes, syempre papakilala ko muna. Isa sa mga,
kapitapitagang DJ ng 106.7 Energy FM. Huwag ka muna magre-react, hindi ka pa tinatawag. Sorry. Excited. Hindi dahil hindi ka namin pinilit. Diba? Yung hindi niya alam na guest siya Oo, hindi niya alam na guest siya. Pero, Biglaan kayo. huwag ka pang sumasabat, hindi ka pa pinapakilala. Podcast mo? Ay, sorry. Isa sa mga DJ ng 106.7 Energy FM, Oo. mas kilala siya bilang Bibi Toby. Ayan. DJ Bibi Toby ng Energy FM, pero kilala siya ng kanyang pamilya bilang si Andro Villanueva. Ladies and gentlemen, Ayan. Baby Toby. Ay, ayan. Salamat. Wala na kayo tinago eh. Oo, wala na. Alam na Gusto eh, mo no? ba? Yung edad pate? Hindi na. Oh. Hi guys. Bumati ka naman sa ano? Ay, sa ako nga pala si DJ Baby Toby, ang hot baby boy ng radyo. Hala. Ay, ha? Ang sarap. Of Ay, hindi. course. May bata pala dito. Mali. Hoy, may minor. Oo. ha? Ay, mali. Oo. Oo. Pero eto na, ang susunod naman nating mga guests para mas tulungan naman din tayo. Yes. Na mas maunawaan ang mga Gen Z. Alam mo yun, na si Baby Toby kasi, 'di ba, una, kaya natin gines kasi nandun siya sa mundo ng mga professionals. Yes. 'Di ba? So eto naman, tumungo naman tayo sa mundo ng mga estudyante pa. Fresh from Emilio Aguinaldo College, Manila. O, sinabi niya kasi kanina, Emilio Aguinaldo Manila. O, diba? Si Miss Athena. Hi guys! Ayan. Bumati ka naman. Okay na. Oy, tayo muna mo. Hindi. O, sige, bumati ka na po. Hi guys! Ayan. Batiin mo naman yung mga ka-college Oo. schoolmates mo. Ay, yung mga classmate ko dyan na naghahanap ng internship, kaya nyo yan. So, eto Oo. na. Diba? Ikaw na Ay, nako. magpakilala. Sobrang dahil, espesyal. Oo. Sobrang espesyal nitong ating guest na ito. Correct. Isa lang naman siyang aktor. Ayan. Isa siyang child actor. At ngayon, ay lumaki na sa showbiz dahil kanina napag-usapan namin 12 years na pala siya In sa fairness, show business. diba? Ladies and gentlemen, ang anak ni Gandang Kara. hindi na itinago. Hindi na, di ba? David Remo. Ayan. Hi, David. Pakapogi, ano? In fairness. Iba diba? talaga yung balat ng mga ng mga artista. Correct. Doon atras. Hindi, Uy, magkakulay grabe kami. ka naman. Beauty! Di ba? Alam mo, sinusubukan ko silang asarin. Kasi Gen Z, di ba? Uy, bisita Ay, natin. hindi. Kumalma ka. Para sa kaalaman ng lahat, ito Oo. kasing si Ate Girl. Si Athena. Si Athena. Di ba? Ate girl, ano sa inuman lang? Jackie. Tagay mo na. Hindi, kasi si Athena, isa sa mga intern namin. Oo. Kaya ganyan kami magbiruan. Kaya nga naman. Pero as a welcome student. Athena. Thank you so welcome much po. DJ Baby Toby. At And of course, welcome David. Sa mga hindi nakakaalam, si David po ay isang celebrity student pa. So, Oo. tama, diba? You're still, nagsuschool ka pa, diba? Oh, diba? In fairness. graduating na siya, B. Oh, diba? So ano Parang Toby? tanda-tanda ko na naman dito. Oo naman! Kaya, Estudyante pa rin. Oo, diba? kasi di ba kanina tinatanong, ilang taong ka nang ulit, Toby? Oo. 27, mag-28 diba? na 27, ako. ilang taon? 21. 21? 21. Ko po. 18! Tapos 27! Kasi, hindi totoo, di ba? Sa energy, ikaw yung bunso namin. Oo. Ngayon dito, Siya ang bunso natin. 18. Isang diba? dekada tanda ako sa kanya. Diyos ko. Almost, Tapos, may almost. lakas ng loob ka pang tawagin yung sarili mong Gen Z. Gen Z nga eh. Eh, mataas na uric acid mo. Walang yan naman kasi kayo eh. Piniglaan niyo ako kanina. Di ba? Ito na Sanay yung ka. nakakaloka ng Gen Z, ang taas ng uric acid. sabi ko sa'yo, hindi magiging seryoso to eh. Mamaya gout na ako dito. Oy! Pero eto na, tumungo na muna tayo para mas malaman na natin, mas maunawaan ng ating mga viewers at listeners, di ba? Kung ano nga ba ang lifestyle ngayon na mga Gen Z. Pero sisimulan natin sa katanungang ito. Anyone can answer this question. Oo, may mga ihinanda kaming Oo. question para sa inyo. Diba? Kasi ayaw naman namin basta-basta nagtatanong sa inyo, dami yung pinaglalaban. Tama, diba? Diba So, gusto namin kayo maintindihan? Oo. Eto yung una kong tanong. Kung sasakaling ko kayo. Uy, Ay, hindi hindi pala. mo sasakalin. Hindi, mali. Unahin ko si Athena kasi nag-dark lipstick siya. Sabi ko mag-pink siya. Nag-dark lipstick siya. Di ba, ang taray? Pero ang ganda ito, ni ito. Athena, no? Seryoso Fresh. na. O, Oo. diba? Eto Oo. na, yung katanungan.
Huwag mong sakalin Kung mag-iinuman tayo. Walang ganun tanong. Hindi, wala pala. Hindi mo pa iinumin, kaka-18 lang ni Saan? David. Ay, saan? Gandang kara. Ano ka ngayon? Wala ka dito. Pwede na walang ayayin to. Pero ito na, seryoso. Kung may isang stereotype tungkol sa Gen Z na gusto mong i-debunk, ano yon at bakit? Para sa kaalaman ng ating mga pangga ang ibig sabihin ng debunk ay pabulaanan, pasinungalingan. Yung stereotype. Totoo ba yun? Alamin natin sa mga Gen Z. Oo, sila nakakaalam niya. Totoo ba yun? Diba? Tama naman. Parang yung ibasura, ganyan, tanggalin. Isa sa mga parang gusto kong i-debunk right now is yung word. Sandali, hindi pa naman namin sinabing ikaw yung sumagot. Ganun ba talaga kayo? Alam mo, sino matalino, no? Bida-bida masyado. First honor. Bakit? Hoy, kami lang mga api, hindi ikaw. di ba? Hoy, mga api ka na din. Guest ka dito. Sabi ni David, Oo nga. Diba ganyan lang yung mga yung Gen Z. Parang, okay, gulo-gulo kayo Hintayin mo, tawagin ka namin. Ito naman. Eto na. Sige na, Athena. Athena. Ladies first. Ayun po. Yung isa sa gusto kong i-debunk is yung word na tamad or lazy. Kasi most of the generation nyo, sorry. Sampalin kita. kita to. Sinaktan yung Gen Z. Wala kang galang Sige. Kasi tayong mga Gen Z, ang tingin kasi sa atin, tamad tayo. Kasi lagi tayong nasa cellphone, ganto ganyan. Pero ang hindi nila alam, very tayo adaptable. Tayo yung pinaka-resourceful. Kasi kaya natin kumita ng pera sa scroll lang ng Facebook, sa pagbebenta sa marketplace. Ganon. Kaya parang gusto ko siyang i-debunk kasi mali yung thinking ng yung mga generation noon. Huwag kang umiyak. Oo nga. Ikaw, ano naman? Masipag kayo? Paano ka nakakapaghugas ng plato ng ganyan ng kuko mo? Ganyan ang kuko na. Hindi nasisira yung gel polish. Ayan, hindi. Pero kay David naman, as a student, Lagot diba? ka, las ka. As a student and of course, diba, working, diba? So, ano ang mga stereotype na for Gen Z na gusto mong i-debunk? Marami po ako narinig na stereotype na mahina ang mga Gen Z. Mahina sila. Pero, kung tutuusin, kung makikipag one-on-one na usapan ka sa isang Gen Z, magugulat po kayo kung gaano kalalim yung pag-iisip nila. Kung gaano sila ka-deep mag-isip at magsabi ng mga bagay-bagay para matanda yung kausap nyo. Yun po yung stereotype so talaga ganun sa amin. na. Hindi na kagaya dati na pag sinabi kasing as bata kayo, huwag kayong sumalit sa mga usapan ng matatanda. So parang ngayon. Na sila. Pero ngayon, mas pag nakausap mo isang taga Gen Z, parang grabe, alam na mulat na sila sa nangyayari sa kanila sa buong mundo, sa paligid nila. So much aware na kayo. Pwede mong itopic anything under the sun. Anything. Yes, diba? So you, Toby. Hindi, okay na. Next na. Okay lang. Pabor. Sige. Ikaw, Toby. Sa akin siguro yung palaasa. Ano? Palaasa. Kasi karamihan kasi sa mga nakikita ko or naririnig ko is Gen Z, mga palaasa yan sa magulang, palaasa yan sa mga tawag dito, sa kaibigan nila, ganun. Pero karamihan din sa mga Gen Z, no, sila nagdi-deal mismo ng mga problema nila. And at the same time, sila din mismo yung kumikita ng pera nila. Kasi maraming mga estudyante ngayon na sila mismo yung kumikita ng pera mismo nila. Hindi sila nagbabase sa mga binibigay ng nanay, allowance ng nanay. Like for example, si David, di ba? Yeah, may sarili siyang pera. And at the same time, may sarili siyang pera? Artista eh. Aba, hindi mo sigurado kung kinukuha ng nanay niya yung pera. Gandang kara. David, eto ng pagkakataon mo. Sabihin sa amin. May hinanakit ka ba sa nanay niya? Alingin mo. Grabe. Hindi. Hindi daw. Ayan. Yun nga. Karamihan sa mga nakikita mga Gen Z ngayon, no? Kasi ako kasi yung simula nung year ng Gen Z, 1997. So ayun, nakita ko yung mga kasipagan ng mga Gen Z nga rin naman talaga ngayon. Mga estudyante, ayan, habang nag-aaral, pa-part-time job sila. May mga side hustle. Yes, side hustle. Taray mo sa atin dati, Diskarte ang tawag doon. Side hustle. Nako, nakakalo. So yun, maraming mga estudyante ngayon na Gen Z na may mga side hustle na kung saan mas malaki pa yung sahod kesa sa atin.
Oh. Hindi ka sure sa amin. Oh. Sa akin, uy, huwag yun naman pamukha sa akin na mahirap ako dito. Huwag mo nilalahat, Toby. Oo, Excuse me. Ang laki na nakukuha ng BIR. Kaya nga laki ng ambag namin eh. Oo. So eto na, Mare. Second question. Eto may tanong ako, para din to sa inyong lahat. Wala namang hindi para sa isa lang to. Tatlo kayo dyan eh. Eto, may pressure ba ang pagiging successful sa murang edad? Paano mo hinahandle yon? Una kay David kasi siya yung nasa showbiz. Di ko masasabing successful ako. Oy, hindi successful Marami ka. nakakilala sa'yo eh. Correct. Siguro po yung pressure is kung anong gagawin ko pagka college. Kasi kung nabansagan ka ng successful at a young age, di yun na yung work mo at until tumanda ka. So ako po, 'di ba, since bata artista na ako. So pagdating ng college parang hindi ko na pwedeng iwan yun. Hindi na ako pwede mag-pursue ng other things na interesado o gusto ko talaga. Kasi pwedeng sabihin na, ay, blinis ka ni God na binigayan sa'yo at a young age. Kaya wag mong iiwan. Yun yung medyo pressure lang. Pero coping mechanism naman para ma-handle yun, ay wala. Magtiwala ka na lang talaga sa Panginoon. Amen. And yun, kung eto nga talaga yung blessing na binigay sa akin. Tanggapin ko na. Kung yun yung path talaga. Pero ang galing David, kasi talagang napagsasabay mo eh. Kasi 'di ba, na sometimes lalo sa iyo na nag-aartista, na minsan kasi pagka medyo yung schedule na hectic eh. 'Di ba minsan nagsa-stop mag-school, tapos hindi na na-pursue, pero ikaw na-pursue mo and you're in grade 12 now. Ano po kasi doon yung siguro yung pinakamalaking part ng pagbabalance ko is yung sacrifice. Minsan, nasa-sacrifice ko na yung tulog ko. Minsan, from taping po, buti na ako ng umaga. Hindi na ako matutulog, diretso na ako sa school. Yun yung sacrifice na kung gusto ko talagang pagsabayin to o graduate, kailangan talagang mawala sa akin. Pero at least, 'di ba? Opo. Congrats. Ang galing. 'Di ba? Ikaw naman, Athena. Bakit? Hindi pa po ako successful. Huwag mo sabihin niya kasi syempre as a student, 'di ba? Marami Anong ka na year rin ka na ngayon? Fourth year graduating in college. Ay. 'di ba? Congrats pa din in advance, 'di ba? Oo. Ayun po, if yung word na successful, siguro anuhin ko na lang yung sarili ko after college, ano yung gusto ko. Kasi may mga plans naman ako na gusto kong sundin. So yung word na successful for me is siguro meron akong plano, may goal ako na sinet para sa sarili ko. So that's the word success for me siguro. Sa stage mo as a student ngayon, anong pressure na nang nararamdaman mo bukod sa pagsaing? So Pressure cooker. Rice cooker. Hindi! Sa pressure Si as a bakla, student. laro. As a student, anong mga pressure? as a student, alam niyo po yung word na existential crisis. Ay, wow. Ano yun? Ano yun? Alam niyo yun, yung existential crisis po, yung parang Sabi ko sa inyo, huwag hindi nyo igigess yan. Daming alam eh. parang hindi nyo Ang alam. daldal pala nito. Sorry. Parang Sige, sige. napipressure ka kung ano yung sunod mong gagawin sa buhay. So as a student, syempre iniisip ko, ano kaya yung maibibigay ko kala mama at papa? Ano yung kaya kong iambag sa kanila? Paano ko mapag-aaral yung mga kapatid ko after ng college? Something like that. Grabe, at very young Grabe, age. no? Naiisip mo yan, di ba? Kaya yung Gen Z nga po ngayon, Oo. iba yung way of thinking nila sa way of thinking ng henerasyon noon. Okay. Parang papunta na sila sa pag-aasawa. Oo, yung di ba? utak. Yung parang advance sa kagad, kailangan nakaplano, organized, di ba? Ano nga yung word kanina? Existential crisis. Oh, Existential. nag-iisip siya kung ano ang Oo. ibabanat niya. Ano? Kasi uminglis na ng gano'n. Ikaw tong professional dito. So ano, Toby? As a Pang-bobo lang professional. words ko eh. Sa professional, ano na, yun nga, bukod dun sa tanong na yun, di ba? Oo. Pagiging successful mo sa murang edad. Siguro Kasi yung... like what you mentioned earlier, di ba? Na you got the chance to earn your own money. Ilang taon ka nung una ka naging DJ? Ilang taon ba ako nun? 21? 22? See? 6 years ago. Napakabata mo. Paano mo hinandle yung success na yun? Actually, mahirap siya eh. Kasi una sa lahat, dalawa yung trabaho ko nun. At a Oo. very young age. Dalawang magkaibang trabaho yung tinatrabaho ko.
Digital content producer at the same time DJ. Ang mahirap pa yun sa pagiging DJ ko nun, introvert ako. Di ko pa kayang i-deal yung pagiging madaldal, pagiging extrovert, kumbaga bagong-bago siya sa akin. So yun, pressure lang din siguro yun nga, dahil nga nasa ibang stasyon ako. Pero ngayon makapal na mukha mo. Oo. Look, bakit? Dahil sa inyo. Hindi totoo, Dumikit-dikit ka lang ng konti sa mga bakla. Hindi totoo. Ngayon totoo makapal yun. na yung mukha mo, hindi ka na mahiyain, hindi ka na Correct. Kumbaga, hindi siya negative way eh. Oo. Hindi siya negative na kumapal yung mukha ko eh. It's a Correct, good diba? way kasi part naman talaga ng trabaho natin eh. Kailangan ko rin naman talaga mag-step up. At everyday kang naka-live sa TikTok, di ba? Correct. Alam mo Yung ba? introvert Oo. Napapanood ko siya kanina habang naliligo ako sa trabaho. Kasi meron akong may tablet ako sa loob ng CR. Ay, Pag wow. kasi- Iba din. Gen Z. Yes. May tablet sa CR. Tita mong Gen Z. Tapos. Pero yun na nga, Mare. Napapanood ko si Toby kanina na galing si Toby lumalabas sa comfort zone niya, 'di ba? Comfort zone niya. Kala ko comfort room. Well, yun nga. Lumalabas sa comfort room. Tama na. Pressure. Yun yung pressure para sa kanya. Eto, Mare, may tanong pa tayo sa kanila na ihinanda. Diba? Sa dami ng career options ngayon, diba? Paano mo malalaman kung nasa right path ka? Umpisa natin kay Toby. Right path? Masasabi mo bang nasa right path ka? Lagot Hindi. Pag nagkamali ka, tanggal ka. Mag-ingat. Ang hirap naman. Ba't ako una? As a professional eh. Hindi mo pag-iisipan yung sasabihin diba? mo. Kasi kanina si David, nakapag-isip ako eh. Na naman. Hindi. Hindi, siguro, nasa right path ako. Kasi para sa akin right path ako kasi nakapag-provide ako sa family ko. Ay, very good. Nakapag-provide ako, nabibigay ko yung gusto niya. And ito Gusto niya? gusto nila. Most especially ng mama mo, right? Yes, kasi para sa akin kasi Sometimes. kaligayahan ng nanay ko, yun yung priority ko muna. Pinaprioritize ko muna. Kasi wala pa akong asawa, wala pa akong anak. And at the same time, pinaprioritize ko rin yung para sa future ko. So yun, para sa akin, siguro nasa right path ako ngayon kasi nakapag-provide ako. So lahat ng ikakaligaya ng mama mo talagang ibibigay mo? Alam mo ba, yung napanalunan niyang TV sa raffle ng Bingo Plus, binigay yun sa nanay niya. Actually, hindi na sa akin yan, nasa kwarto ko. Sa kwarto niya. Sabi mo, binigay mo sa nanay O mami, alam mo na kung gano'ng kasakim yung Ano anak nangyari? mo. Ganito kasi nangyari. Oh. May TV kasi kami doon. Tapos nabasag siya. So anong nangyari? Bumili ako ng bago. Yun yung nangyari. Ganun. Kaya nasa akin, saan napunta yung TV? Ganun. At least, diba, yung bago binigay mo kay mama. Nasa living room namin. Diba? Talagang dito nyo pinag-usapan yun. Okay, so na dati si David. Last ka ha. Diba? Galingan mo. Ikaw, David. Para sa akin po, walang right path. Di mo talaga malalaman ang right path mo. Ang right path is kapag tuloy-tuloy mo lang ginagawa ang tama at ginagawa mo ang gusto ng puso mo, kung gusto mo ginagawa mo, yun na yung right path. Kasi, di ba, hindi ka naman pababayaan ni Lord. Yes. Totoo naman yun, di ba? So, ako, as long as mahilig pa rin ako sa ginagawa ko pag-artista, yun ang right path para sa akin. Which is passion mo yun, di ba? Tapos, passion mo din ang mag-aral. That's why well-guided ka with the Lord. Diba? Tama, no? Correct. Dyan po natatapos na. Ay, hindi, may pangatlo pa pala. Si Athena na, wag mong ilagay yung kamay mo dyan. Iba yung amoy. Ayan. Athena, ikaw naman, kasi since student ka masasabi mo bang itong pinili mong kurso na ngayon in college, kasi sabi mo 4th year college ka na, graduating ka diba? Sa tingin mo ba, right path yung kinuha mong itong course na to for you? Opo, kasi masaya ako. That's the first thing you need to ask to yourself, kung masaya ka. Kaya nga, parang lagi mong sasabihin, do it scared, kasi wala naman talagang sigurado. Ayun. Alam mo, hindi sa pag-aano. Alam mo, ngayon lang siya nagsumagot ng maiksi, Pwede naman palang maiksi ang sagot nitong animal na to. Alam mo, don't do that to Gen Zs.
Sige, babalita ko. Pwede naman palang sumagot ng maiksitong animal. Gen Z. Hindi gano'n. Paano? Mali. Paano? Basta. Alam mo, habang pinapanood ko siya kanina, sabi ko, may malayo ang mararating ng bata na to. Dahil? Kasi the way she talk, parang may pinaglalaban talaga siya eh. Diba? Magiging magiging aktivista to. Grabe, hindi naman aktivist. Grabe ka. Hindi, pero feeling ko malayo ang mararating niya. Kasi career-driven siya eh. Correct, diba? May goal-driven siya. Tsaka organized talaga siya. Kumbaga parang maski yung mindset, no? Kahit naman din sila lahat, very organized. Siguro, yun yung pinamulat ngayon sa first half ng pag-uusap natin is how Gen Z is being organized dun sa mga gagawin nila, no? Compare na lang, kasi diba, sa panahon naman, katulad ko, sa panahon namin, diba, andun yung kasabihan na correct me if I'm wrong sa inyo Sa amin kasi sa panahon namin is yung, bahala na bukas, ngayon na muna importante. Correct. Iyon yung follow-up question ko ngayon bago tayo mag-break. Na, do you guys have this kind of mindset as Gen Z na, yung for tomorrow, di ba, okay lang yung bahala si Batman bukas? May ganun ba kayo? Minsan po. Pero minsan kasi nakagilty kapag yung hindi mo alam yung ginagawa mo na parang, pagka-graduate ko ng college, ano mangyayari? Baka mamaya, overthink kayo. So, ganun na mag-fall na yung kaagad. life namin. So, Oo. parang pwedeng bahala na, pero dapat may pa rin, parang fail-safe. Oo. In fairness. Ikaw, Athena. Yung kumbaga, parang lagi namin iniisip yung worst case scenario ng mangyayari for tomorrow. So that's why nagsisave kami bago pa mangyari yun. So parang may precautionary measures kayo. Opo, ganun lagi. Kumaga parang hindi pa nangyayari. Pero alam mo yun, naka-plan ka na kung ano yung generation po talaga kami na overthinkers. Totoo ba, Toby? Totoo ba, Toby? Ako kasi 50-50 ako eh. Bakit? Kasi may halo akong millennial tsaka Gen Z kasi 97 naman. 97 kasi ako kasi, kaya ang mga kuya ko, mga ate ko, millennials Millennials. sila. Yun yung kinalakihan ko. Alam mo ngayon, habang nagsasalita si Toby, nagmukha siyang matanda sa dalawang katabi. Diba? Kanilang paramdam talaga yun. Nagmukhang tsuhin. Hindi kasi 1997 ka pinanganak. Oo, yun yung simula kasi. Samantala, baby siya sa Munyeta, kagagraduate ko lang ng high school noon. 1997. Ako medyo, bata-bata pa naman ako noon. Nene. Kasi 1990 ako eh. So, 7 years 7 years old. old. Oo, wala pa. Nung Siguro ipinanganak. nasa grade school ka pa noon. Yes. Diba? Ako, high school graduate. Papasok na ako to first year college noon. My gosh. Uy, ano ba yan Ay, nako! Mag-break muna tayo at magtubig ka, Chang. Anyways, mga bangga, sa aming pagbabalik, mas lalaliman pa natin ang usapan patungkol sa Gen Z, para mas maintindihan natin sila at mas maunawaan natin. Kasi ngayon, itong part na to, nagugulat talaga ako na parang, oh my gosh, at a very young age, ganun sila mag-isip na hindi namin ginagawa before nung panahon namin. Kasi naman ang laruan lang natin, no? Yung balat ng kahoy, mga ganun. Bayong, ganun, tapos bilao. Yung magganong ka ng bigas. At saka yung sa lagubang, ginaganong-ganon natin. Diba? Tapos ngayon, pag ginamit sa lagubang, sabi na animal cruelty. But anyways, ako mga banggayan po muna, dyan muna kayo, wag muna kayong umalis. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 sa podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus. Sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na, ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate.
Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz, 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 buzz. Maraming games kaya buzz, 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 buzz. Panalo sa bingo. Buzz, 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 buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz, 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 buzz. And we're back! Nako, eto na. Talagang nga naman. Tuloy-tuloy na natin na talagang sobrang interesting talaga ang episode 5 na ito. Natutuwa ako kasi marami akong natututunan sa kanila. Fairness, diba? Bilang isang matanda. Aminado na ako, matanda na ako. Hindi naman pala sila tamad. Hindi naman pala sila mga diba sabi nila, still naniniwala pa rin ako na na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Truth, hindi ba? Na mas modern, kumbaga modernization period na. Nasa modern stage na parang sila. jeep. Kumbaga, modernization yung period. Jeep, diba? Yung jeep ngayon, e-jeep na sila. Correct. Naku, nakakaloka. Pero eto na, ituloy-tuloy na natin ang mga katanungan. So eto na. Ano ang pinaka-Gen Z moment mo na talagang nagpatunay na iba ang generation nyo? Sige, si Athena muna. Athena. Oo. Ngayon sa Gen Z, kung maririnig nyo, lalo na sa social media, may kita yung word na ayokong magkaanak. Ay, talaga? Yung Pero tingnan mo, kahit yun, hindi natin alam. Hindi, pero ikaw naisip mo yun. Opo, hindi talaga siya wala siya sa plano ko na magkaroon ng anak. Dahil? Kasi makikita nyo naman sa bansa, ang daming bata na kailangan ng magulang. Bakit magdadagdag ka pa kung pwede ka naman mag-ampon? Uy, eto meron akong sa inyo. Post natin yung question na yan Meron akong, kasi napaka-controversial nito na tanong sa lahat ng mga Pilipino. Wala bang karapatan ang mga mahihirap na magkaanak? Ikaw, Athena. Meron, pero kung marunong ka, like sa PhilHealth, ano ba yung tawag dito? Yung plano? Yung family planning. Yung family planning. Tsaka, minsan po, gobyerno na rin po yung may kasalanan yan. Kasi walang seminar para sa mga mahihirap. Hindi pumupunta o hindi naabutan ng tulong yung mga mahihirap na yun. Kaya, paano malalaman ng mga mahihirap na hindi ganon kaaral yung word na family planning? So, may karapatan sila, pero hindi kasi nila alam yung word na family planning. In fairness, Emilio Aguinaldo College, palakpakan nyo ang produkto nyo. Nakakaloka, pero kasi bago mo nasundot yung question na yan mabalik nga tayo doon sa tanong na yun Ano na ang kumaga masasabi mong Gen Z moments mo na talaga nagpatunay na iba ang generations nyo? Ayun po, yung ayaw bukod sa ayaw magkaanak, diba? Ano pa ba? Marami po mas gusto nila yung parang mag-work na lang sa bahay. Work from home. Work from home. Kasi mas accessible nga, mas madali, tsaka hindi ka papagod. Kasi nasa bahay ka lang. Kasi lahat pwede mong pindot-pindutin na lang ngayon. Pero mas magagalit naman yung magulang nyo dahil tataas ang kuryente nyo. Diba? Pero kaya nilang bayaran yon dahil matataas ang bayad sa kanila. In fairness. Ikaw, Toby. Siguro yung confidence. Marami sa mga Gen Z ngayon, yung ang tataas ng self-confidence sila talagang ano nangyari sa'yo? Yun nga Hindi. Kumbaga, yung mga Gen Z kasi ngayon, nangyari? kakanta sila, di ba? Talagang ipopost talaga nila kahit nasabihin natin sintonado. Pero proud pa rin talaga sila at ipopost nila yon at kapag nakita yun ng iba, i-share pa rin naman yun. Correct. Kasi nga, na-entertain pa rin naman. Kumbaga nawala nga yung hiya. Walang hiya, kumbaga. And at the same time, it's a positive thing, no? Na tumaas yung self-confidence natin yun or ng Gen Z ngayon, lalong-lalo na sa pormahan din. Tama naman. Kasi sa pormahan ngayon, iba na yung mga Gen Z. Naka-skirt.
ultimo lalaki naka-skirt, di ba? Ba't di pa kita nakikitang nag-skirt? Ayoko. Kasi nga paano na yan, diba? pa-millennials na yan eh. Medyo Gen Z na nga ako ngayon. Millennials, papasok ng Gen Z ito sumalubong. So ayun, meron ngayon ang mga tropahan ngayon, gang-gang. Kung tawagin. Gang-gang. Gang-gang. Yun yung A, tama? Sa inyo yun. Ngayon, gang-gang, ayan, nakapalda, tapos naka-heels na lalaki. Yun yung mga pormahan niya yun. Ikaw, David. Mayroon pong salita sa Gen Z, tawag din lock-in. Yun po yung salitang focus ka or talagang focus ka sa goal mo or sa career. Yun yung parang isang moment na nalaman ko na iiba po yung generation namin kasi sa Gen Z, mas meron silang mindset na by 20 plus, 25 or by college, dapat retired na sila, mayaman na sila. So may ganung mindset. Yun po yung mindset na dapat kailangan successful agad. At a young age or kahit 20s, 30s, dapat retired na, mayaman na. Maputol kita dyan, Dahil kasi syempre kung ganyan ang mindset nyo, kasi 'di ba sa amin kasi is 'di ba kung kayo yung mindset nyo kailangan by this age mayaman na kayo, kailangan ganito kaagad. So ibig sabihin madalian dapat. 'Di ba? Kasi yung sa amin naman is 'di ba? Kumbaga parang ang nangyayari is parang step by step process. Yung sa amin, kumbaga mabagal. 'Di ba? Pero sa inyo ngayon, ganun pala na. Yung ibang Gen Z po nagda-drop out na ng college para mag-risk ng business. Hindi work, business po talaga. Opo. Correct. Actually, sa class ko nga po, halos kalahati na po doon nagsa-stocks. Nakaka 7 digits. Ang Taray. Samantalang na, Mari, nung araw. Gusto nila yung mga mabilisang... Ang taray, stocks yung sa inyo. Sa amin dati, paluwagan lang. Hindi, tsaka Mari, kung gusto natin magnegosyo, magbabalot tayo ng turon. Oo, diba? Sikot natin sa barangay. Diba, yung magbebenta ng halo-halo. Kasi added expense, kumbaga added income yun eh. Yung magtitinda ka ng barbecue kapag summer. Cookies, cupcakes, yung mga ganyan. Pero sa inyo, stocks. My marami gosh. po kasing business-minded sa Gen Z ngayon. So mas talagang na-advance. naghahanap sila ng paraan para maging successful. Ay, ang bongga naman. Yung susunod kong question, may connection dyan sa isinagot ni David sa pagiging sa pagiging business-minded. Ito mas pinapahalagahan mo ba ang personal passion o financial stability? Bakit? Ikaw, David, muna. Actually, ngayon po, parang, yung buhay ko po ngayon parang in between. Passion ko din mag-artist. Yes. But I also have a passion for art. May passion ako sa pag-drawing, pagiging architect. So, parang, nandun po ako sa stage na namimili ako in between. Kasi sa pag-artista, talagang financially stable ka eh. So, I can say na mas pinapahalagahan ko naman po ang pagiging passionate. Pero dito kasi sa Philippines, mas magandang financially stable ka. Nagiging mas It's the reality of the situation that will make you decide. Lalo dito, 'di ba? Tama ka doon lalo dito sa ating bansa, 'di ba? Pag wala ka talagang diskarte, gutom. 'Di ba? Hospital pa lang. Tama, di ba? So, sobrang mahal na ng hospitalization dito. Kaya nga po, si Mami ka, pinapadala na ako sa Australia. Di ba? Di ba? Minsan napag-usapan namin ng nanay nito na gusto daw maging ibang bansa na lang, gusto daw ipadala na lang si David sa ibang bansa upang nang sa ganon, mas maganda daw yung maging future niya, lalo na sa, sa health. Kasi dito sa Pilipinas, pag wala kang pera, pag wala kang insurance, pag nagkasakit ka, gagastos ka na napakalaki. Which is danas na danas, di ba, ng family nyo lately? Nung na-hospital yung lolo't lola nyo. Kasi it may sound bad, pero yun yung reality na money is important. Pera talagang importante. Yun yung reality ngayon sa mundo. Ito naman, yung second na tanong, kasi hindi i-skip natin kay Athena ito eh. Kasi ikaw, Toby. Stability, financial, syempre. Kasi una sa lahat, bilang ako nga, papunta na ako dun sa edad na na
Patatay? O patatas. ang sakit pero at the same time totoo siya. Oo, diba? Pero- Reality bites. Kailan ka na nagka-jowa eh? Reality Paano- bites. Ay. Teka, Sorry. may character ako. Sorry. Uy, Jency ang topic. Ay, oo. Love Live. Tapos Okay. na yung Feb-ibig. Naka-red pa rin ako eh. Okay. Sa Friday. So yun nga, para sa akin kasi, nandun na ako sa edad na kung saan kailangan ko nang bumuo ng pera para sa magiging pamilya ko. Siyempre ako lalaki, gusto ko kayo magpo-provide. Pero kung gustong tumulong ng ng magiging asawa ko, okay lang. Pero at the same time, tutulungan ko pa rin yung magulang ko. So kailangan ko talaga ng kailangan ko maging stable financially para nang sa ganun ma-provide ko yung pangangailangan ng maging pamilya ko at the same time ng nanay ko. So yun. Kailangan ko ng pera talaga. Pera muna bago passion. Yun yung para sa akin. Kasi kumbaga parang tumakbo yung mechanism mo. Kasi nga naman, paano tatakbo ang makinarya mo kung wala ka namang pondo? Yes. Correct. Alam niyo po, actually isa din yan sa mindset ng Gen Z ngayon na kapag marami ka ng, kaya gusto nila maging successful agad eh. Kasi kapag marami ka ng pera, diba, retired ka na by 30s or 20s, pwede mo na gawin kahit anong gusto mo. You Pwede can ka na relax. Kasi sila Personal nagpauso ng YOLO. You only live once. Sa inyo yun, sa Gen Z yun, diba? Opo. Yung mga tipong ganyan. Ikaw, Athena, ito yung tanong ko as a student, diba? Do you see yourself din na ganong situation pa din na kahit pa sabihin mong napaka-modern na ng mindset nyo, importante pa rin ba yung pamilya? Pamilya? Oo. Opo. Lalo na kasi yung family ko is hindi kami yung katulad ng ibang family na laging magkakagalit. Very supportive yung mom and dad ko. Yes. Yung pagpunta ko pa lang dito, hinahatid ako. Yung okay na ba yung gamit mo, ganon. So yung family, sa perspective ko, is very important. Uy, alam mo, buti pa siya, ganyan siya. Ang taray, no? Nung panahon ko, parang Ano? pinapakawal lang ako ng nanay ko kapag papasok na sa school. Tapos, Gaganyan siya. pakakawala. Tapos may pat-pat na hawa. Papaluin sa puwet, tapos tatakbo na ako. Gano'n yung buntot ko. Buti ka pa hinahatid. Ay, ano Ako siya, bubuksan lang nila yung hinahampasin. koral. Tapos, ayun, Wala, nasab na ako ng Kasi kangkong. lilinisan yung kulungan. Ito na yung next question natin. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay certified Gen Z? May checklist ba na sinusunod? May palatandaan ba kayo? Oo nga. Kung siguro kung checklist, tingnan natin yung bag ng Gen Z. Parang, Bakit? Ano bang mga laman ng Gen Z na most bag? of the time, yung mga Gen Z ngayon, merong mini fan, may tumbler, kompleto yung makeup kit. Very Gen Z. Hindi ba tita-tita yan pag ganyan? Kasi Ganun. init na init. Kasi init na init. High blood pala. Hindi pwede mainita. Ayun, para masabi mong certified Gen Z ka, so bali, in ka. Alam niyo yung word na FOMO o yung fear of missing out? Ayaw ng Gen Z, no? Fear of missing out. FOMO. Hashtag FOMO. Diba? Doon po sa mga magko-comment dito sa episode na ito ng hashtag FOMO. Hindi FOBO, ha? Oo, FOMO. Iba yung FOBO, ha? Huwag ganon. FOMO, ano ibig sabihin ulit? Fear of missing out. Fear of missing out. Ano Diba? yun? Ayaw ng Gen Z nun. Kasi ayaw nila yun na pag-iiwanan sila sa trend. Ganon. Yeah. Gusto lagi nakikiuso. Yan. Sa mga magko-comment dito sa episode na ito, di ba, mamimili po kami ng pangalan at magkakaroon kayo ng chansang manalo ng mga limited edition merch from Bingo Plus. Correct. Dahil dyan sa hashtag FOMO. At saka eto lang, Mare, speaking of FOMO, no, bago natin ituloy-tuloy yung usapan, fear of missing out, syempre hindi nagpapahuli minsan ng mga Gen Z, lalo na yung mga kagaya ni Toby. Dahil 'di ba lahat na ngayon ng gaming at lahat na ngayon ng pagkakataon upang sa ganun ay malibang ka, meron ka na sa cellphone mo. Tama. Which is inihahatid din sa atin ng Bingo Plus. Tama, hindi ba? Diba? Dahil nga syempre kung dati medyo manual ang paglilibang natin, ngayon mas pina-high-tech na ng Bingo Plus app, kaya nga naman kung gusto nyo ng continuous nung panahon natin, Mare, sa ilalim ng mangga tayo nagbibingo. Correct, chinelas lang, Oo. preso. Pero ngayon, di ba, katulad yung mga drop ball na yan, ngayon may enjoy na siya. Gamit lang inyong mga cellphone. Kaya i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone para mas ma-enjoy ang iba't ibang games mula ng Bingo Plus. Oo, tuloy tayo doon. Ikaw, Toby. Ano ulit yung tanong?
May checklist ba? Paano mo lalaman kung ang isang tao ay certified Gen Z? Ako kasi tinitignan ko siya sa forma eh. Forma talaga tinitignan ko eh. Kasi, paano ba pumorma ang Gen Z? Ayun nga, yung baggy na pants, yung baggy na t-shirt. Ganun so ko siya nakita. So wala na silang pakialam, di ba? Kung parang, gaya ng sinasabi mo nga kanina, nagsuskirt na, nag-heels na. So, kahit na gamit ng pambabae, keber na basta for fashion. Ganun kasi, ako kasi tumitingin kasi ako sa tao, from head to toe. Tapos kapag sa lalaki naman, sapatos muna, tapos pataas. Tapos tinitignan ko kasi kung sapatos niya, Jordans, tapos maluwag na pants, ay Gen Z to. Ganun ko siya tinitignan kasi karamihan kasi sa mga nakita ko tuwing nagko-commute ako. Ganun sila sa mga mall, yung sombrero na nakapabilog. Lagi silang nakaganon. Bucket cap kung tawagin nila. Binyo, bucket cut. Bucket hat. Ganun yung bucket hat. Bucket hat Beanie? yun, diba? Beanie, yung bonnet ba? Ganun. Okay, parang ganun lang, na maliit. Yung mukha kang South Park, ganon. Ganun. Tama, di ba? Yung mukha kang South Park character. Yung kasi karamihan sa mga Gen Z, mahilig sa mga ganun. Yung mga millennial, hindi nila sinusuot yon ngayon. Pero dati sinusuot nila. May gustong paglaban si Athena. Hindi, actually, depende naman talaga yung sa perspective ng Gen Z. Kasi marami rin ngayon nagsusuot ng vintage. May kita yun yan, mahaba yung suot nila. Oo nga. Iba-iba talaga po. Yung mga baggy, iba rin po sila. Iba yung gusto nilang suot. Iba rin yung suot nito. Iba rin yung suot nito. So, iba-iba. May kita mo rin parang mga emo-emo. Dati tawag sa inyo emo. Pero ngayon ang tawag dito, goth. Sorry. Pasok pa rin naman sa sa inyo yung emo na yun eh. Kasi kailan lang nangyari yun. Ito si Athena, judger. Kaloka pa. Hindi, kasi katulad niyan, di ba? Yung outfitan mo, pang-tita. Hindi, maong na heels. Gen Z na nagpauso ng heels na pwedeng iterno sa maong eh. Hindi, tsaka ito yung modern corporate. Di ba? Oo. Hindi, totoo, di ba? Kasi lately na lang na eterno yung heels, pwede, alam mo yung pwede heels sa maong. Dati hindi laging slacks yan or skirt. Right. Kasi lalo sa corporate world, di ba? Pero ngayon makikita mo, sa corporate world na sobrang, alam mo yun, na Gen Z ang datingan. Yes. Nakikita mo, alam mo yun, tight jeans, pero naka-heels. Di ba? Ikaw, David, sa showbiz, paano mo malalaman kung Gen Z ang isang tao? Actually, in general naman po siya sa pants and sa brand. So, sa Gen Z kasi, wala na pong nag-skinny jeans. Lahat po either baggy ka or super haba. Buti lang nagpalit na ako. Buti na lang. Buti na. Hoy, hindi to skinny jeans. Nag-skinny dahil sa sobrang laki. Masikip. Hindi. Tight na siya. Tinatawanan ka. Grabe baka. Grabe pagpasok natin sa office. Ano pa? Yun po sa brand din ng suot nila. Talaga ba? Pag Gen Z, wala skinny jeans? Wala po. Po. Puro loose? Loose na po lahat. Kaya nung sinabi ko nag-loose shirt ka, sabi ko, mare bagay mo yan. Di ba yung mga ganito? Kasi pag ganito, hindi na komportable na maluwag. Actually, let me give an example. Si Kuya Joao, kailan niyo po siya? Si Joao. Pag nakikita ko po siya sa set, lagi siya naka-baggy pants, tapos naka-oversized shirt, or naka-hoodie, naka-Yeezys, or naka-A6 na sapatos. Ganun siya. Ano ba tawag natin sa mga ganyan dati? Jeprox ba? Hip-hop? Hip-hop? Jeprox. Yun, hip-hop. Grabe ka naman maka-Jeprox. Comfort and stylish sila. So yun pala. Ang mga gano'n. Fairness, namin natin natututunan. Kaya nga. Dati pag sabi nila, jologs pag gano'n. Hindi kasi alam mo yun, sa amin, diba? Kasi sa amin, the reason why skinny jeans tapos loose shirt, kasi yun yung madali mong iterno. Lalo pat pag yung tamad ka ng mag-mix and match. Kasi diba, nakaka-stress yun. Yung tipong everyday, oh my gosh, pagbukas mo ng closet, ano kayang isusuot ko? Diba? Unlike yung paggaganyan, bahala na pat, which is yung sa Gen Z na sinasabi mo na baggy pants, alam mo yun, oversized shirt,
bahala na kung mag-terno-terno yan. And alam nyo na, kapag si Kapitana Sisa, diba? nag-mga loose pants na din, nag-i-embrace na siya sa Hindi, wag sa ka pagbabago. Huwag ka mag-alala kasi talagang tight jeans ako. Alam mo naman pag beauty queen ka. Wow! Paano magbalanse ng corona sa ganyan? Shoot ka agad. Sorry, kala mo eto na. Tumungo na tayo sa ating last question bago natin sila bigyan ng pagkakataon to give a word sa ating mga viewers. Ito yung last question natin, Mare. Paano sa tingin nyo nag-iiba ang self-expression ng Gen Z kumpara sa ibang henerasyon? Ulitin ko pa? Self-expression. So paano sa tingin nyo nag-iiba ang self-expression ng Gen Z kumpara sa ibang henerasyon? Talino ka, di ba? Ikaw muna. Mauna ka, Lauren Legarda. Hindi totoo. Lauren. Alam mo yon, Emilio Aguinaldo College, produkto nyo, a future Lauren Legarda. Promise. Ang sobrang talino. Ayun. Nagbabago po talaga yung expression niya kasi nasa digital world po tayo. Like, ano kayo emoticons? Pati karma nga nasa digital na, di ba? Digital world po, mas tutok kasi kami social media. So kung ano yung tawag dito, nababasa namin, nakukuha din namin siya. So yung generation nila, kasi Gen Z tayo dito, di ba? Yung nahiya ka pa. Sige. Yung yung thinking nila before, iba na po yung standard ng thinking ng Gen Z ngayon. So yung expression na binibigay nila, may parang may patama na agad yung Gen Z ngayon. Ay, Mari, may point siya. Meron akong napansin dun sa sinabi niya na agad na a-adapt ng Gen Z ang mga bagay-bagay na napapanood o naririnig nila. Alam mo, kasi syempre, ako kumakanta ako. Noong mga panahon namin, wala pa naman yung masyadong, wag na. Diba? Nung mga panahon namin, yung mga kumakanta, hindi pa masyadong maran, yung makulot. Ngayon, ang galing ng mga Gen Z, nagagaya nila yung kulot. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa kanila naka-AirPods. Naririnig nila bawat detalye ng musika. Na-imitate nila. Naaaral nila kaagad, lalo kapag araw-araw nila naririnig. Kaya makita mo yung mga Gen Z, pag kumanta sila ngayon, ang daming run. Ang daming mga kulot. Kasi, lagi nilang naririnig. Continue, anak. Tsaka ngayon po, yung pagkanta, hindi na po siya talent, skill na po siya. Kasi natututunan na rin po siya. Opo, ngayon. Kaya dami ng singer Opo. Kasi yung kapanahunan namin, pag marunong kang kumanta at maganda ang boses mo, talented ka. Pero ngayon pala, sa henerasyon ng Gen Z, skill na lang siya. Kasi natututunan. Anong talent ngayon sa inyo? Yung mag-magic, gawing kalapati yung nanay mo, gano'n? Grabe. Hindi naman. Paano yung talent ngayon? Kasi yung talent, yung sinasabi niyo pong singin, parang naturally na yan, genetic na. So kapag narinig mo yung tatay niya magaling kumanta, yung mga anak niya magaling kumanta, talent yun. Pero pag nakita mo sa pamilya niya, wala namang kumakanta, tapos ikaw marunong ka kumanta, baka natutunan niya yun. Mahusay ito, Ang galing talaga. Dapat din natin ito ginis, bakla. Baka wala na tayo season 3, siyang kunin ng Bingo Plus. Diba? Ikaw naman, Toby. Meron ka bang idadagdag pa, Atina? Wala na. Wala na, okay na. David, ka muna. Nagturan sila. Ang gagayot na ako dito. Bala kayo. Sige, kuya. Paano nyo kaya tatapatan si Atina? Self-expression po. Agree naman po ako sa kanya. I think also social media. Marami pong Gen Z ngayon na talagang iniisip lagi yung social media presence nila. And kung paano nila ipapakita sa buong mundo kung paano sila as a person. Parang it's a part of them na. Yes. Na kailangan, agree po kayo sa akin or, pero lahat po tayo laging chine-check yung mga Instagram, Facebook natin, di ba? Kung ano itsura ng feed natin. Conscious kayo. Conscious po kami. Ano itsura ng highlights namin. Ganun po. Ganun po yung namin. So ibig sabihin, kumukuha kayo ng validation through social media din? Minsan. At saka meron silang facade na na dapat laging okay yung nila. Aesthetic. Yes. Laging aesthetic. So ibig sabihin, mas malaki ang tsansa ng anxiety sa inyo kasi kapag kunwari on social media, marami ng bash sa inyo, na-absorb nyo yun. Opo, maraming study po about dyan, actually. Which is sa mga darating na episode natin mapag-uusapan natin. Po sa amin po, meron kaming dalawang parang accounts. Yun yung isa main, tas yung isa dump. Yung ba yung tinatawag yung dump? Dump.
Doon yung mga close friends mo lang, makakilala mo. Doon po kami nag-e-express ng tunay na sarili namin. Kumbaga, doon namin, parang Twitter siya. Doon namin nilalabas lahat. Alter. Pati yung mga, namin, mga bardagulan. Yung yung account na yun, doon kami kawala. Doon kami. Eto po. So kayo mas totoo. Opo. Parang siya, yung main account namin kung saan aesthetic, yun yung mask. Sa loob, nun yun yung dump namin, yun yung tunay na. So mask ang tawag sa second account, tapos dump yung isa. Toroy. Ganun pala ang Gen Z. Kaya pala daming basher, no? Kasi Natatawa ako dun sa Natatawa ko sa reaction ng isa dyan na guest. Kasi napapagayon siya. Huwag ka na maingay. Pati siya na-e-elid na din sa Hindi rin niya alam. Ano nga yung isang account? Dump. Tapos yung isa? Main. Alam ko yun. Meron ko yun. May alter ka, di ba? Uy, loko-loko. Alter ego. Wala ko nun. Wala siyang alter account. Hindi, siguro, dagdagan ko na lang yung sinabi nila. Alam niyo sa TikTok, di ba? Merong mga repost doon. Oo. Karamihan sa mga Gen Z ngayon, sa TikTok kasi ang dami ng mga hugot-hugot lines dyan di ba? Yes. So, ang mangyayari, kapag lagi mong napapanood yun, i-feed ka ngayon ng TikTok ng puro hugot lines. So, ngayon ang mangyayari, algorithm nga. So, ang mangyayari nun, i-repost mo siya. So, tignan niyo yung mga reposted videos ng mga Gen Z, no? Doon nyo makikita yung mga gusto lang i-express. Yung mga bagay na hindi nila masabi. Pero through lines or quotes, doon nila na i-express yung mga yun. At eto pa isa, sa mga kanta. Sa mga kanta, meron kasing mga lyrics ng mga kanta, di ba, na matatamaan ka, makarelate ka, na kung ano yung na-feel mo this moment, at this moment, diba yun yung ino-note mo. Tama, madalas yung kanta yung The only love can stay. Yan pang matanda na yan. Ano pang matanda? Ano po? Apat. Ano pang matanda? Meron yun. Diba? Tsaka meron pa kayo Maybe This Time ni Sarah Geronimo. Nagkaano siya sa TikTok? Bago pa rin ba yun? Sa inyo mga Gen Z? Ang nangyari kasi dyan, na siya eh. Naus na po yung Maybe This Hoy! Hoy! Hindi. The views and opinions of our guests. Does not reflect on the host, okay? Yan. Hindi. Ang ibig niya sabihin kasi, nag-trend na siya, tapos natapos na yung trend mismo, pero sikat pa rin siya. So ano mga sa inyo? Mga Olivia Rodrigo, gano'n? Yeah, Olivia Rodrigo. Ano yung mga linya ng kanta na gustong-gusto nyo ngayon, yung nagtitrend? Ngayon po kasi mahilig ako sa rap eh. Mga rap, like kanta ni Looney, yung tao lang. Kaso matagal na yun eh. Actually, magaganda nga yun. Ano po, mga Frank Ocean, Daniel Caesar, gano'n. Yun po yung Ikaw? Ako? Puro mura eh. Di pwede. Pagod niya yun eh. Pero actually, agree po kay Kuya Toby na universal expression po ng Gen Z ngayon is music. Kaya ang dami po naka-AirPods. Correct. Doon nila na-express yung sarili nila. Buti lang walang mga ngayon, walang PNR. Kasi kung may PNR ngayon, dami nasagasaan sa inyo. Diba? Kasi di nyo naririnig kung parating ng trend. Tapos diba more on naka-cellphone lagi. Diba? Nakakalo. Yun ang disadvantage din minsan yung ganon. Yung lagi kayo naka-AirPods, tapos lagi kayo nakatutok sa cellphone. Napapagalitan po ng konduktor. Kasi minsan bababa na dapat, pero alam mo yun, nai-enjoy nyo pa yung music. Pero do you guys acknowledge na minsan hindi rin tama yung labis yung pagkahumaling sa digital? Opo, kasi sometimes we tend to zone out because of that. Nagzo-zone out po minsan yung Gen Z na parang minsan mahirap na kausap, 'di ba? Parang tulala or lutang gano'n. Yun po yung nagiging effect nun. Zone out ng tawag. Sa atin sa office, natin lutang. Sabaw. Ang alam lang natin yung lutang sa office si Cara. Hoy! Opo. Pati sa bahay, hindi na sa office. Akala pagtatanggol. Akala ko pagtatanggol yung nanay niya. Nilaglag din pala. Totoo pala. Mas pala din sa bahay. Naku, nakakaloka. Uy, maraming salamat. Ang dami naming natutunan sa inyo. Pero bago natin sila pakawalan, bigyan natin
natin sila ng moment upang nang sa ganun, kausapin ang mga mas nakakatanda, diba? Para mas maunawaan kayo. Siyempre, simulan natin sa estudyante. From Emilio Aguinaldo College. National High School. Emilio Aguinaldo College-Manila. So, sa mga viewers, especially sa mga hindi naman Gen Z na viewers, siguro mas lawakan pa natin yung kaisipan natin pagdating sa thinking ng mga Gen Z. Kasi iba na yung standard noon sa standard ngayon. Ang short, no? Oo, in fairness, pero tsugok na tsugok, diba? Ayan, si David naman. 2 messages. One for mga matatanda and one for sa mga... Aray ha, sobra na. Kabatch ko. Para po sa mga ka-age ko, keep going lang. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon. Pero I want you to know that I'm on your side. I'm here for you. And andito din si God para sa'yo, diba? Hindi man kayo sure kung anong gagawin nyo sa future. You know, so just stay in the present and keep going day by day. Enjoy nyo lang buhay, diba? Huwag kayong mag-overthink. Enjoy nyo lang. Stay in the present. And para naman sa mga matatanda na sana po... misinterpret kayo. Sana po, mas maging open-minded tayo, di ba? Mas try nating intindihin kasi nga, the world is changing, di ba? And hindi naman tayo lahat nakatira sa sinaunang panahon. So, let's try to acknowledge. I-acknowledge din natin yung reality na nagbabago lahat ng bata. And iba-iba lahat ng tao. Correct. Ay! Ito na! Ako mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of Ano yun, course, Mare? ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course! Aba, wala ka ibang pwedeng gawin kung hindi. Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha mo yung cellphone, hindi ka makikipag-chat-chata. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos. Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Kung sakaling ko manalo, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ako bibili ako ng maraming lalaki! Bongga! Kaya naman, Pangga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. Oh, in fairness. Yung ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga Pangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Panalo. Teka, sandali bago tayo magbubugan. Paalala lang that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Panalo. Ako panalo. Eto naman si Toby Mare. Mukhang may gusto ding sabihin sa mundo. bilang isang dating macho dancer. Introvert. Macho dancer. Introvert na mahiyain but now ngayon, alam mo yun, nabuboost ang self-confidence. Anong maipapayo mo or what can you say? Any message to the people? Siguro about na lang to sa mental health siguro. Kayanin nyo yan. Kayanin nyo yan. Alam kong madami kayong pinagdadaanan ngayon. Madami kayong dinidil, no? Sa pang-araw-araw nyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi darating din yung panahon na mawawala din yan. Kung ano man yung problema nyo ngayon, kung kinikimkim nyo man yan ngayon or may pinagsasabihan kayo, much better kung may pinagsasabihan kayo. Pero kung wala naman, basta lagi nyo nang tatandaan, kaya ko to. Yun lang, kaya ko to, malalampasan ko rin to. At kapag iniisip mo yun, wala na. Okay na. Kahit na financial problem man yan or kung ano, malalampasan nyo rin yan. Lahat yan. Kaya ko to. Yun lang. Ako, Mare, may mensahe ako para sa kanila. Ikaw, David, may gusto ko pa May gusto po sana ako idagdag. Sige. Kasi ngayon po, sa Gen Z, uso po ngayon yung depression, anxiety. So, sa lahat po ng kabataan dyan, gusto ko po malaman nyo na kung mabigat man po yung nasa loob nyo, ilabas nyo lang. At kung naiisip nyo po
yung gusto nyo gawin sa sarili nyo para makalabas sa problema nyo, hindi po yan yung sagot. 'Di ba? Suicide is not the answer. Death is not the escape. 'Di ba? Binigyan po tayo ng regalo ng Panginoon mabuhay. Kaya wag po natin wag natin i-deny yung gift ni God, 'di ba? Kayanin niyo din po yan. Kaya niyo yan. Yes. Grabe, no? Sobrang ang dami nating natutunan. Maski ako, ang dami ko natutunan ngayon bilang parte ng Titas of Manila na. At hindi ko naman kinakatuwa yon na nagkaroon tayo ng ganitong platform para mas maunawaan natin ang isa't isa. Correct. Imbis na kasuklaman, alam mo yon, kakutyain natin ang isa't isa. Ako personally, Mare, parang gusto kong mag-sorry kasi dumating sa time dati na in-underestimate ko yung kakayahan ng mga Gen Z or mga nakakabata sa akin. Kasi sabi ko dati, paano ang future kung ganito ang mga ugali nila? Ang iiksi ng pasensya. Diba? Pero maiksi pala ang pasensya nila, pero ang lalim nila mag-isip. Yung napaka-iksing bagay or napaka-iksing attention span nila, sobrang lalim pala nung pinaghuhugutan na nila at kung ano yung nabubungkal nila sa kanilang isipan. Kaya, alam mo, sa totoo lang, ngayon naliwanagan ako na still, sabi ko nga kanina, sila pa rin talaga ang pag-asa ng bayan ng mga taong ito, ang mga kabataang ito. Correct. At syempre, let me take this opportunity also. So, since nag-apologize siya, ako din gusto ko mag-apologize sa mga Gen Zs, although wala akong ginawa sa inyong tatlo. Oo. Pero sa ibang tao. Hindi, sa mga Gen Z na nami-misinterpret ko na minsan, yun nga, na akala ko kasi ganun na kayo kabastos. Pero talking to you three, tapos siguro malamang ganito din naman pinagdadaanan ng bawat Gen Z, na iba pala yung iniisip nyo na kasi is kumbaga, unang-una naka-organize na lahat. Dito ko din parang na-realize na, oh my gosh, nagmamadali man kayo sa buhay, but in reality, you don't want to waste time. Yes. Diba? Parang, kasi sa amin, diba, na tipong trabaho before. Petics. Mamaya, pahinga muna kasi pagod ako. Sa inyo hindi Kumbaga kailangan dire-diretso. Kumbaga parang mabilisan. Na kumbaga parang hindi po pwedeng tumigil yung ikot ng mundo kasi mapag-iiwanan ka. Diba? Na ikaw din ang mangongolelat at the end na yun pala ang kaibahan ng henerasyon, ng bawat henerasyon na nagbabago na dapat pala ina-adapt at inuunawa natin. One more thing na na-realize ko, na sa bawat pamilyang Pilipino, kahit saan man sa buong mundo, kahit anong lahi pa, mas maganda siguro na itong mga Gen Z, itong mga makabagong henerasyon na ito, na isama natin sila sa decision making sa loob ng tahanan. Correct, diba? Kasi marami silang inputs, diba? Marami silang mga inserts na mga pwedeng makatulong sa pamumuhay ng bawat pamilya, diba? Uy, So maraming salamat. They can fill in. Wow! Correct! They can fill in naman. Hindi ba? Kumbaga hindi na to mga bata. Huwag natin isipin na porket bata sila, wala na po silang may ambag para sa kung ano mang problema na pinagdadaanan ng pamilya, na sa eskwela, magkakaibigan, hindi ba? Bigyan natin sila ng pagkakataon. Dahil gaya nga na sinabi ng partner ko kanina, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi ba? Pero bago tayo tuluyan magtapos, thank you so much sa inyo. Toby, thank you so much. Thank you. Sa biglaang pag-upo mo dyan. Langya kayo Sa mga hindi nakakalam, si Toby po, yan, beside from our DJ. Hayaan mo siyang mag-promote. Hindi. Gusto ko lang din sabihin kasi na siya ang director namin. Yes. Dito sa podcast in season 1. Diba? Correct. Kaya Andrew, Toby. Lahat na tinawag ko. Sige na, mag-promote ka na. Ayan, pakinggan nyo ako tuwing 5 a.m. to 8 a.m. sa programang Titi in the Morning. Oh, wow. Toby in the Morning. Okay. Talaga ba? Pinapakita mo doon? Oo, ang laki nga Ay! Sumakita. Nakakaloka. Ikaw, Be, may gusto kong i-promote. Kapag need nyo ng host, nagsa-sideline po kasi ako ng hosting. Kaya pala. Ayun, pwede nyo akong tawagan sa social media ko, ganun. Tinigil mo na ba yung Mango Graham? Ay, hindi pala. Kuya, ano ba? Hindi pala. Tapioca yung kanya. Ikaw, David, where can they follow you?
You can follow me po on Instagram, David Remo Official, YouTube David Remo, and TikTok David Remo Official. At kung naghahanap po kayo ng commercial model, dito po si David Remo. Ay, oo. So doon ka lang din nila pwedeng kontakin through your socials. Through my socials din po. Actually, parang nagsiswitch na kayo from artista to commercial model ulit. Okay naman diba? Actually, good start again, Kung nakita niyo po yung commercial ko. Yes! Yung G? Oo. G. Yung nag-ML siya. Diba? Ayan, congratulations and good luck to your endeavors. Diba? For sure, Mare, marami sa mga kabataan, marami sa mga Gen Z ngayon na nakaka-relate sa atin. At sure ako na itong episode natin na to, maraming mga comments ang matatamo natin na talagang nakaka-relate sila sa lahat ng mga pinagdadaanan, lalo na ng tatlong ito. Diba? Oo, nakakaloka. But before kami tuluyang magbabay, meron kami munting regalo sa inyo. Yes. Mula sa Bingo Plus. Ayan. Ayan, pwede niyong buksan kasi it's a limited edition tumbler. At the same time, magagamit niyo yan since Gen Z kayo. Diba? Gen Z items, meron kayong fan. Ayan, limited edition fan. And of course, yung tumbler. Durian tumbler yan. Meron din ako. Oo naman! Ay, susoli mo yan pagtapos. Gen Z ka pa. Gen Z ka. Diba? Diba, magagamit nyo yan to the highest level. Ayan, ang pag-operate niyan, ano mo lang. I-connect mo sa Wi-Fi, gano'n. Very Gen Z din. Double click lang siya. Nasa checklist siya. Ayan! Diba? So anyways, mga maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Muli po, ito po ang 20% Chikahan. 80% ang Dogshowhan. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo sa podcast sa Season 2 na. Powered by Bingo Plus. Sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na